Okay. So ngayon po, isang magandang umaga po sa bawat isa. At tayo po ay muli ay mag-aaral ngayon ng salita ng Panginoon. Ito na po yung ating ika-20 linggo ng ating pong programa dito po sa SWIM or NPK dati. So tayo po ay patuloy na makinig at nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng isang malawak na kaalaman mula po sa mga kalooban ng Diyos sa kanyang mga benepisyo sa atin at kung ano man po ang kanyang gusto at ano man ang kanyang ayaw, atin pong matutuhan yung iba at huwag natin gawin ang maraming mga bagay na makakasama po o makakasama ng kanyang loob o makapagdudulot po ng ating kasalanan. So ngayon pong umaga, ang ating pong topic, it is continuous mula po doon sa my family satisfaction. At ito po ang para po sa umagang ito ay wala pong iba kundi yung dynamics and relationship. Ayan. Okay. So dito po sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, babasahin ko po sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po natin kukuhanin yung ating pag-aaral. Sabi po dito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Yan po. Ito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo, ang sabi po ay siya po ay mayroong mga kaloob na binibigay po sa atin. Ito po ay mga biyaya niya sa atin na para magamit po natin sa ating pong pag-usad, pamumuhay, upang sa ganoon ay maging maayos po yung takbo ng ating pamumuhay. At ang sabi po rito, kung mapapansin po natin, sabi kapag ito ay ating pong natutunan at kapag ito po ay ating nagawa, sabi po, there is no law against these things. Walang kautusan na pwedeng sumakop dito. Kapag ito po yung ginagawa natin, kahit na anong kautusan, mababaliwala po dahil ito po ang siyang ating ginagawa. Okay? So dito po meron pong mapapansin tayo. Tinawag po itong fruit in our lives. Sabi po ito'y fruit in our lives. Marami po ito. Ito po ay nahati sa tatlo. Pero mapapansin po natin, yung salitang fruits, o fruit o bunga, wala po tong letter S. Ang ibig sabihin po nito, parang ang pakahulugan po dito, ang binibigyan diin ay yung isa lamang bunga. Pero sa bungang yon ay naroon po yung tinatawag na iba't ibang mga pakinabang o iba't ibang mga vitamina, kung baga sa gamot ay vitamina, vitamins, na pwede po nating matanggap na magbibigay suporta at tulong po sa ating lahat. At sabi nga ito yung love. Okay. So dito po, hinati po sa tatlong bahagi po itong tinatawag na fruit na ito. At ito po ay ating pong unawaing mabuti na para po maintindihan natin sa araw po na ito. Okay? So dito po sa ating topic na ito, itong dynamics and relationship. Tumutukoy po ito sa lahat po ng karakter na dapat ay maging sa atin. Pag sinabi pong dynamics, it means it is a process or parang sistema po ito. Ito po ay isang sistema na magiging ating gagawin para magkaroon po ng isang magandang changes, pagbabago. Sabi nga, it is a process or system characterized by constant changes. So pag sinabi pong constant, ay ang ibig sabihin po ito'y tuloy-tuloy na pagbabago, tuloy-tuloy na activities, tuloy-tuloy na progreso. Nandun po yung tinatawag na constant changes, constant activity, and constant progress. So, yun po ang ibig sabihin ng salitang dynamics. At yun namang relationship, ang madali po maintindihan nito, ang ibig sabihin po nito ay kaugnayan o connection, connected o pagkakaugnay noong mga karakter nito sa isa't isa. Okay. So, kailangan pong maintindihan natin na sabi nga ay ang dynamics
and relationship na ito, sabi nga, it is a force that stimulate changes. So, isa itong kalakasan o para bang kapangyarihan na nagpapasigla sa bawat isa para magkaroon ng tinatawag na pagbabago. O isang sistema o isang paraan kung paanong ikaw ay uunlad, ikaw ay magkakaroon pagbabago, pagtaas ng level o reputasyon ng pagiging isang tao mo. Yung karakter mo ay isang makikita nila dahil ito ay mabuti, ito ay maganda. At ito pong mga biyayang ito ng ating pong Panginoon ay sabi nga ito ay hinati sa tatlo. Ang una po yung tinatawag na sabi nga ay yung God relation. O ibig sabihin ay pinakikita na yung love, joy, and peace, ito po ay tumutukoy o para ito sa ang pakikipag-ugnay ay sa Diyos. Ibig sabihin, dapat unang-una sa lahat ay yung tunay na pag-ibig, yung tunay na kagalakan, yung tunay na kapayapaan, ito po ay nakatuon para sa Diyos. Sa ating pong mga tao, minsan, yung ating pong pag-ibig kasi minsan ay nahahaluan ng iba. Yung minsan nga sabi nga, I love you kasi maganda ka kasi matangos ang ilong mo o kasi mayaman ka kasi, kaya I love you. O meron naman minsan na I love you kasi mahal ko yan kasi kamag-anak ko yan, kapamilya ko yan, kapatid ko yan, o yun ang ibig sabihin. Pero merong mas malalim pa doon, yung tinatawag na agape love. Ito yung love na talagang sinasabi ng Panginoon ito yung pinakamataas na antas ng pag-ibig na ito ay nagpapahayag na kahit ano ka pa man, ikaw ay aking minamahal. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi nga ay wala tong tinitingnan, wala tong nakatagong anumang kaibang intensyon. Kaya nga sacrificial ang tawag dito. Ito yung tunay na pag-ibig. So, sabi nga, yung tunay na pag-ibig na ito, dapat number one, unang-una, ito'y nakatuon sa Diyos. Kailangan ito ay maiparamdam, maipaabot, at magawa sa ating Panginoon. Para sa ganun po, yung love na ito, ay makaramdam po tayo sa ating pagkatao. Pag natutuhan natin yung tunay na love sa Kanya, yung joy, yung kagalakan sa ating puso, ay ating pong mararanasan. Ito po yung joy na hindi pwedeng bilhin. Ito po yung joy na kahit na ang panahon ay hindi mabuti, ito yung po yung joy na kahit na may problema, kahit na may kulang, kahit na merong nakikitang hindi maayos, ay kakaiba yung joy mo sa iyong puso. At ito po ay hindi pangkaraniwan. Kasi nga, ang joy na ito yung galing sa Panginoon na binibigay po sa atin. At pati na rin po yung kapayapaan na ito. Kasi kapag po tayo, meron pong taong mapayapa lamang pagka walang problema. Mapayapa lamang pagka kumpleto siya sa kanyang pangailangan. At meron mapayapa lamang pagtulog. Pero meron po namang tao talaga na kahit na ano nangyayari, payapang-payapa ang kanyang kalooban dahil andoon po yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, andoon po yung kanyang pag-asa na ang Diyos kailanman hindi siya pababayaan. At sabi nga ito yung hindi kayang bilhin ng kahit na sino at hindi pwedeng agawin kapag meron po tayo nito. Napakalaga po nitong tinatawag na yung bunga na ito ng Espiritu na mataglay po natin. Ito po ang kauna-unahan na dapat po ay maintindihan natin na atin pong gampanan, gawin, hilingin na ito po ay mapasa atin. Itong tinatawag na love na ito po. Sabi nga ay sa ating pong pag-aaral na ito, ipinapakita po kasi na itong mga bunga na ito, itong mga kabigay na ito na regalo sa atin ng Panginoon, ito daw ay sabi nga ay spontaneous work of the Holy Spirit. Ibig sabihin po ay ito po ay kusang pinadadaloy ng Diyos sa ating pong buhay o sa ating pagkatao dahil nagkaroon tayo na isang malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sabi nga ay it is an inner impulse. Hindi po ito galing sa nakikita mo ang isang magandang bagay, kaya ka nagmamahal, kaya ka mapayapa, o kaya ka masaya.
Kasi ito po ay nanggagaling doon sa kaibuturan ng ating puso. Sabi nga, an occurring results of inner impulse. Kaya nga ang kagalakang ito hindi kayang gayahin ng iba. Kasi po nanggagaling to doon sa loob. Sabi nga, it produces these character traits that are found in the nature of Christ. At ito pong pag-uugali na ito po ay masusumpungan lamang nagmula doon sa ating Panginoong Jesucristo po. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang merong ganitong, sabi nga, ang siyang pangunahin na merong ganitong karakter na taglay-taglay niya yung kanyang pag-ibig sa Diyos, sa Ama, na siyang lumalang ng lahat na siya kanyang pinagmula. Sabi nga ay kanyang kasama noong pamanguna sa Diyos na iyon na kanyang minamahal. Sabi nga andoon yung kanyang tunay na pag-ibig. Kasi sabi nga, bakit sinasabing tunay na pag-ibig at pinapakita? Kasi nagawa niya sumunod sa Ama sa kabila na mapapahamak siya, mamamatay siya, pahihirapan siya. Pero naging masunurin po siya. Hanggang mawala ang kanyang buhay, naging masunurin po siya. So yun po ang tinatawag na tunay na pag-ibig. At sabi nga ay andun ang kanyang kagalakan na sumunod, andun ang kapayapaan niya sa pangako ng Ama na kahit na siya ay mawala ng buhay, kahit na siya ay maputol ang kanyang buhay sa lupa, alam niya na may kakayahan ang Ama na ito ay ibalik sa kanya at ito ay kanyang makuwang muli. So ganoon na lang ang pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya nga napakahalaga po dito tinatawag na karakter na ito na kailangan po na makuha ng lahat ng mga tao o natin po lahat. At ito po ay yung tinatawag na tunay na katauhan ng atin pong Panginoong Jesucristo. Tatandaan po natin, sabi nga ay, we cannot obtain them or we cannot obtain this character, sabi nga, by trying to get them in our own. Kung ito'y kukuhanin lang natin, yung kagaya ba sila sabi ng iba, hindi, nasa tao lang yan. Ganun po sabi ng iba, nasa tao lang yan. Basta, kaya-kaya naman nating magbago. Kaya-kaya nating tanggalin yung ating mga bisyo. Nasa tao lang yan. Ito po isang malaking kasinungalingan. Dahil ang pagganap sa mga bagay na ito, sa yung tunay na nagmumula sa kaloob-looban, ay tanging si Kristo lamang po ang pwedeng sumuporta at tumulong sa atin. Hindi po natin ito kayang kuhanin sa ganang ating sarili. Kaya nga, sabi nga ay, we need to join our life on Jesus Christ to grow on this fruit. Kailangan po na itong bunga na ito na mula po doon sa Espiritu Santo, ito po'y makuha natin sa paraan na yung ating pong buhay ay ating pong italaga at ilakip o idikit natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ay uunlad tayo kung tayo ay malapit sa ating Panginoon. Alam niyo po sabi ng Bible sa John chapter 15 verse 4 and 5, sabi niya doon ay, magsipanatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Dahil kung kayo'y mananatili sa akin, sabi nga, ay magbubunga kayo. Dahil kung kayo'y walay sa akin, wala kayong magagawa. Kahit na anong gawin natin ng isang tao, kapag siya ay hiwalay ang kanyang relasyon sa Diyos o sa Panginoong Jesucristo, wala po siyang magagawang maayos. Hindi niya po kayang gawin ang maraming bagay na maaaring, yung sabi nga ng iba ay matawag na makatwiran o kaya naman ay matawag na mabuting bagay. Dahil yung pong tunay na kabutihan at katwiran, tunay na pag-ibig o tunay na kagalak at kapayapaan, ito po ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan pong sa pamamagitan po ng ating pakipagrelasyon sa Kanya, ito po yung ating gawin. Ating pong ilakip ang ating buhay sa Kanya. Ayan po. So, sabi nga ay, kailangan pong magkaroon tayo ng tinatawag na intention. Yung intention po natin na tayo makipag-ugnay sa Kanya ay huwag pong mawawala. Kailangan pong nasa atin po yung nasa na tayo ay maglingkod sa Kanya. At kapag ka po nagkaganon, yung tinatawag na pagtupad natin ng Kanyang mga salita, pagtupad natin ng Kanyang mga utos, doon pa lamang po tayo makakapanagumpay na magampanan ito. Kasi ang gumagalaw na sa ating buhay ay wala pong iba kundi yung Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga ay, yung batas ng ating Panginoon na sinasabi doon sa Marcos chapter 12, verse 30 and 31, ang sabi doon ay love your God, love the Lord your God.
Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mo ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buo mong lakas. Sabi, yun po ang batas. Yun po ang law na sinatawag. At ibigin mo ngayong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi po natin kayang gawin yan sa ganang ating sarili lamang. Kailangan po natin yung tinatawag na Espiritu Santo. Kailangan po natin ang tulong ng Espiritu Santo. At malibang tayo po ay nakasalig sa ating Panginoon Kristo at maliban po tayo ay nakadikit sa Kanya, maliban po tayo ay ibigay natin ang buong pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi po natin mararanasan yan. Kaya yun po ang akin pong masasabi sa inyo. Kaya nga, yung kauna-unahang ibinibigay ng ating Panginoon sa atin, yung po tinatawag na God relation to Him. Yung love, joy, and peace. Ito po ang dapat po maranasan muna ng tao bago siya magkaroon ng tinatawag na others good relationship. Sabi nga ay yung patient, kindness, and goodness o yung pagiging maamo, yung pagiging mabuti, yung pagiging mapagbiyaya o mapagbigay, ito po ay para sa iba, nakatuon. At ang tao po na walang pag-ibig sa Diyos, ang tao po na walang espiritu ng Panginoon, hindi niyo po kayang magampanan ito ng 100% na buong-buo niya. Kasi hindi po madali ang maging maamo. Lalo na po at nakikita mo na parang tama naman ang ginagawa mo, bakit ikaw ay inaapi? O kaya naman ikaw ay basta ka na lang gagawa ng masama sa daan, basta ka na lamang gigit-giting ka ng mga sasakyan kung ikaw ay may sasakyan, yayapakan ka sa pagmamadali na iba, babanggain ka, hindi po madaling maamo. Hindi po madali ang maging maamo, hindi po madali 'yon. Sa ating mga anak na lang, pag magulo yung ating mga anak, hindi tayo makapagpigil. Pag nakakakita tayo sa kanila ng masama ang ginagawa, mandit po tayo makatiis. Nawawala po yung ating kaamuan. Ay lalo na po yung ating kabutihan. Ano po ang ating susukli sa mga taong gumagawa sa atin ng masama? Aba, sasabihin mo, masama ginawa niya sa akin, di gantihin ko siya ng masama. Ganyan po nangyayari sa mga tao. Kaya nga po yung kahit na gusto mong magbigay sa isang tao, kapag naisip mo, yan ba, bibigyan ko, hindi mo maganda ugali niyan, masama ugali niyan. Nasaan na yung kagandahang loob? Kahit merong sa ating puso na sinasabing tumulong ka sa iyong kapwa, magbigay ka sa iyong kapwa, hindi mo magawa. Nanghihinayang ka. Bakit? Para namang sayang lang yung bibigay mo. So, ganun po nangyayari. So, kaya kailangan po tayo ay maging malapit sa ating Panginoong Kristo. Yung pong pangatlo, ang una po ay yung tinatawag na tatlo, ang unang pakikipag-ugnayan ay para sa Diyos. Pangalawa, ginagamit po yung bunga ng Espiritu sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. At yun pong panghuli, yung tinatawag na self-relation. Na yung ibig sabihin, ito po yung nakatuon para sa ating sarili naman. Ang tunay na katapatan, yung tinatawag na faithfulness, gentleness, and self-control, ito po yung nararanasan ng tao kung siya nakadikit sa Diyos. At ito pong tatlong bunga na ito po yung nakatuon sa ating pong pagkatao. Gano'n ka katapat? Gano'n ka katapat sa iyong kapwa? Gano'n ka katapat sa iyong asawa? Gano'n ka katapat sa iyong mga anak? Sa iyong pamilya? Gano'n ka katapat sa kanila? 100% ba nagagawa mo ang katapatan sa kanila? Sa iyong tropa? Sa ating pong grupo? Gano'n kayo katapat? Pagka po tayo ay may gawain, gano'n po kayo katapat na ginagampanan nyo ang inyong tungkulin. Yung sinabi po sa inyo na pinangako nyo, ganyan katapat na ito inyong ginagawa. O sige po, lagi tayong ganyan. Sige, wait lang po, o kaya gagawin ko po, o sige, sa isang linggo, maya-maya po. Pero ang tanong, tinutotoo ba natin? Ganyan ba tayo katotoo? Ganyan ba tayo katapat? Alam nyo ba, sinisira natin yung ating pagkatao. Kapag ka po ikaw ay hindi nagtapat sa isang tao, ang sinisira mo, yung sarili natin, yung ating pong pagkatao. Kasi yung katapatan, nawawala po sa atin. Lalo na po yung natawag na pagiging maginoo, mahinahon, yung self-control, yung pagiging sa mga kababaihan, gentleness, di po ba? Maginoo. Ang mahirap po yun. Yung pagiging maginoo at pagiging mahinahon. Kaya nga maraming nagbabarilan sa kalsada. Maraming nagkaaway sa kalsada. Ang tataas ng mga katungkulan, minsan mga sundalo pa nga. Nagbabarilan sa kalsada. Bakit? Dahil wala yung self-control.
Anong problema? Tanungin niyo po ang buhay nila kung sila'y malapit sa Diyos. At ako'y nakakasigurado po 100% malayo sila sa Diyos sa ganun pong alalagayan nila. So ito po yung napakahalaga sa atin. Itong tinatawag na bunga ng Espiritu Santo. At ito po yung matatanggap lang natin, makakamit lang natin, maliban tayo po ay magkaroon na isang napakalapit na ugnayan sa ating pong buhay na Diyos. Kailangan po itong kaloob na ito o itong bunga na ito ng Espiritu Santo ay ating pong maranasan bilang tayo ay kapamilya ng Diyos. Hindi po yung kaya lang tayo nakikinig, kaya lang tayo merong gagawin ay dahil sa meron lang tayong gustong makuha, meron lang tayong gustong maabot. Mali po yan. Hindi po yan ang tunay at totoo na katapatan. Ang tunay na katapatan, talagang minamahal mo ang Diyos na kahit na ano ang mangyari, gagampanan mo ang iyong trabaho para sa Kanya. Kailangan mong maparangalan siya, maluwalhati siya, at maibalik mo sa Kanya ang tunay na pasasalamat sa lahat ng bagay na tinatanggap mo. Amen po? So, yan po ang ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, yung pong ating topic sa araw na ito, napakahalaga po sa ating pong tinatawag na family satisfaction, sa ating pong pamilya. Ito po kasi ang number 1 na dapat na mabigyan natin ng pansin. Yung ating Panginoon, yung ating pamilya, kasunod po yung ating pong mga kapitbahay. Kamag-anak man natin sila o hindi. So, yung pong ating relasyon sa kanila ay magiging, sabi nga ay, magiging kusa o magiging makapangyarihan sa ating pakipag-ugnayan sa Kanya kung tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na magandang o mabuting pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Malinaw po ang sabi ng Bible, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala po tayong magagawa. Amen po? Okay po. So sana po ngayong araw na ito ay naintindihan po natin ang mensahe ng Panginoon at tayo po ay patuloy na patuloy po tayo na makinig. Huwag na po nating antayin. Nasabihan pa tayo. O nanood na po ba kayo? Kayo po ba ay nakagawa na ng inyong mga report? Ay minsan ay hindi po natin nagagawa ng buong katapatan yan eh. Kailangan po ay gampanan natin na hindi tayo pinipilit. Kusang loob po ang dapat po na makita sa atin ng Diyos. Amen po? Okay, sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa hapon na ito. Ang lahat po ng mga nanonood, nakikinig, lalong-lalo na po ang aming pong mga police officer sa pamumuno po ng aming pong squad leader, si Sargento Gerardo Sarmiento. Lord, sa pangalan ng Jesus, siya po ay patuloy mong pagpalain sa kanyang kalooban, sa kanyang puso't isipan, at nawa po maging isang tunay na halimbawa siya sa aming pong grupo dahil siya po ang aming pong squad leader. At nawa po, Panginoon, ay tulungan mo siya na palagi sa bawat araw ng kanyang lakad ay makita niya na mayroong kapangyarihan na sumusuporta sa kanya, nag-iingat sa kanya, at yan po'y walang iba kundi ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, hiniling ko po na ang bungang ito ng Espiritu Santo ay manahan po sa bawat mga member po namin ng aming PNP officer upang sa ganon makita ng aming pong paligid na tunay nga po ang marami ngayong mga police officer ay tunay na lingkod ng aming pong bayan. At sila po ay tunay na aming maaasahan na tagapagtanggol ng aming pong paligid, ng aming pong mamamayan. Salamat po, Diyos. Nawa po ay patuloy mong baguhin ang bawat isa sa amin at sa inamin lubos pinagkakatiwala ang aming buhay. Salamat po. Ito po ang aking hiling at panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po? So, magandang araw po at mabuhay po tayong lahat. Amen? Ayan.